Habang magkayakap ang magjowa, sinumbong ni Pedro ang sinabi ni Juan sa kanya. Kainis si Juan, sabihan ba naman akong mukhang magsasaka kapag katabi kita? Galit na sabi ni Pedro. Natawa si Petra at palihim na kinilig. Ha 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 ha. Relax, baka nagjo-joke lang yon. Bakit naman daw niya nasabi? Kasi daw mukha kang kalabaw. Teacher, Juan, magbigay ng pangungusap na may tayutay. Pedro, ahem, ang tatay ay nadapa. Tayo tay! Tayo tay! May dalawang baliw. Nag-uusap. Sira ulo. Kaya mo bang tumawid sa ilaw ng flashlight ko? Buang. Ayoko nga, ano ako, sira? Paano kung pinatay mo ang ilaw, di mahulog pa ako? Gago ka ba? Wais ito, boy? Apat na lalaki ang nasa labas ng ward at inaantay na papasukin para malaman kung ano ang resulta ng pregnancy check-up ng misis nila. Pumasok na ang unang lalaki at paglabas, ito ang kanyang sinabi. Alam nyo ba pre, mahilig ang asawa ko sa movie na Lord of the Rings 2 at sakto, kambal yung anak namin. Sumunod na pumasok ang pangalawang lalaki at paglabas ito ang kanyang sinabi. Wala ka sa asawa ko, mahilig siya manood ng Three Musketeers at guess what? Triplets ang anak namin. Sumunod naman na pumasok ang pangatlong lalaki at paglabas ito ang kanyang sinabi. Ha ha ha, wala pala asawa nyo sa akin eh. Mahilig siya manood ng movie na Fantastic Four at sakto, quadruplets ang anak namin. Habang nagyayabangan ang tatlo, napansin nilang tuliro at kinakabahan si Juan. Tanong nung tatlo. O pre, bakit parang kinakabahan ka at hindi mapakali? Sumagot si Juan. Mahilig din kasi manood ng movie yung asawa ko. Anong movie naman? Tanong nung unang lalaki. Sumagot si Juan. 50 Shades of Grey. Nagmeeting ang mga body organs kung sino dapat ang in-charge sa katawan. Sabi ng utak, ako dapat ang maging in-charge. Ako ang may control sa buong katawan natin, kaya dapat ako ang masunod. Sumagot yung lungs, ako dapat ang maging in-charge. Ako ang nagbibigay ng oxygen sa katawan at ang dahilan kung bakit kayo buhay. Sumagot din yung tiyan. Ako dapat ang in-charge. Ako ang nagtutunaw ng pagkain at nagbibigay ng lakas para mag-function kayo. Sumagot din ang binti. Ako dapat ang in-charge kasi ako ang bumubuhat sa katawan para makapunta sa ibang lugar. Sumagot din yung mata. Ako dapat ang in-charge kasi ako ang nagbibigay ng vision sa katawan kung saan dapat pumunta. Bigla naman nakisingit yung puwet. Ako dapat maging in-charge kasi ako ang naglalabas ng basura sa katawan. Lahat ng body parts ay nagtawanan at ininsulto ang sinabi ng puwet. Kaya nagtampo ito at hindi nag-function. Makalipas ang ilang araw ay nagkaroon ng utak ng sobrang sakit na headache. Naging bloated yung tiyan. Nagsimulang magtubig ang mga mata. Hindi makatayo ng maayos yung binti at hindi nakakahinga ng maayos yung lungs. Kaya napagdesisyonan nila na yung puwet dapat ang maging in charge. Moral of the story, kahit sobrang laki ng ambag mo sa isang grupo, may isang puwet at ugaling tae ang dapat palaging nasusunod. Anong oras na? Boy. Miss, pwede magtanong? Anong oras na? Girl. Nagtatanong ka ng oras. Tapos tatanungin mo name ko, tapos hihingin mo number ko, tapos liligawan mo ko. Tapos after 1 month, pa-charming akong sasagutin ka, tapos bibisita ka sa bahay, tapos magde-date tayo, tapos syempre pakipot naman ako, tapos dadalhin mo ako kahit san lang, tapos may mangyayari sa atin, tapos mabubuntis ako, tapos papakasal tayo, tapos bubugbugin mo lang ako, at paano na ang bata? Hindi! Hindi ko sasabihin kung anong oras na, boy, speechless. Mataas ang timbang, Pedro. Pare, sobrang taba talaga ng misis ko kaya't gusto niyang magbawas ng timbang. Pablo, sabihin mo sa misis na mag-horseback riding siya, makaraan ng 2 buwan. Pedro, kumusta naman ang resulta ng horseback riding? Pablo, nabawasan ng 40 kilos ang kabayo. Duling na driver, sa isang jeep, pasahero. Mama, magkano po yung pasahe? Driver, 750. Yung minimum. Pasahero, dumukot ito sa bulsa para kunin yung pera niya, ngunit sa di sinasadyang dahilan kulang yung pamasahe niya. Patay, kulang yung pera ko. Paano kaya ito? Nag-isip ito at lumingon sa driver. Napansin niya na duling ito. Sabi niya sa kanyang sarili,
Tama duling yung driver, sigurado pag nagbigay ako ng 375, di niya mapapansin na kulang yung pera ko. Kasi doble yung paningin nito. Inabot niya sa driver yung pera. Ngunit laking gulat niya nung may sinabi yung driver sa kanya. Driver: kulang ito ah. Pasahero: anong kulang? Di ba sabi mo 750 yung minimum? Driver: oo nga 750 dalawa kaya kayo. Ang tamang pronunciation daw, isang eksena sa Amerika. Napansin nung uncle na yung kaniyang pamangkin na bagong salta sa Amerika ay umiiyak sa tabi ng kaniyang nakatumbang bisikleta sa tabing daan. Tanong nung tiyo, "Hiho, bakit ka umiiyak?" Sagot nung pamangkin, "Uncle, uncle." Madaling kinorek nung uncle yung kaniyang pamangkin, "Hijo, ikaw ay nasa Amerika na, hindi uncle." "Uncle." Tinuloy nung pamangkin yung kaniyang kwento, "Uncle, uncle, I rode my bicycle." Madali muling kinorek nung uncle yung kaniyang pamangkin, "Hijo, nasa Amerika ka na. Hindi bisikol ang tawag diyan, bisikel." Muling tinuloy nung pamangkin yung kaniyang kwento, "Uncle, uncle, I rode my bicycle to buy some popsicle." Madali na namang kinorek nung uncle, "Hiho, hindi popsicle, popsicle." Ganoon po ba, uncle? Tapos, tinuloy ng pamangkin yung kaniyang kwento, "Uncle, uncle, I rode my bicycle to buy some popsicle. And then ipel. Now I have a bukel."